Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito ay ating pag-uusapan itong naging laban ng Signal kontra dito sa CCS kahapon na kung saan is natalo itong Signal HD Spiker sa loob ng 4 sets. Ating pag-uusapan ano yung naging reason bakit natalo itong Signal at hindi man lang umabot ng 5 sets. At the same time, ating pag-uusapan itong mga sentimiento ng mga netizen online, bakit hindi pa daw naglalaro itong si Jem Magalansa, gayong naglalaro na itong mga ibang players ng Team Alas katulad na lang ng sila Gandler at itong si Don Macandili. So magbibigay rin tayo ng ating reaction dito mga kapolitika kasi finally is parang dininig na itong ating panawagan, ating protesta nitong mga nakarang buwan na dapat nang pakawalan or palaglaruin itong mga players ng Team Alas dito sa kanya-kanyang club team. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So mga kapolitika is natalo po, hindi po umabot ng 5 set itong sagupaan ng Signal kontra dito sa CCS kasi ating na-mention doon sa ating mga previous video na kung saan is nakita natin yung laro ng Creamline at itong Signal kontra dito sa Thailand na team which is itong Escola. Kung kaya nasabi natin doon sa ating previous vlog na may advantage itong Creamline kung ikukumpara dito sa Signal. Okay, kasi nga natambakan ng Signal itong Escola kung ikukumpara mo dito sa Signal na nung naglaban sila nitong nakarang araw kontra dito sa Escola ay naghahabol po itong Signal, which means is doon mo talaga ma-measure itong kakayanan or yung puwersa ng isang koponan. Okay, so doon mga kapolitika is yung sa first set ng laro kahapon is dito talaga ang pinaka main problem dito ng Signal is itong kailang receive kasi nga nakita naman din natin doon itong talagang itong service specialist ng Creamline na itong kailang setter na si Negrito nahirapan. Okay, in other words itong Signal na i-receive itong mga service ni Negrito. So ito talaga yung pinaka main reason at yung bad passing ng bola. Okay, so dito is nanalo po itong Creamline dito sa first set at yung naging score is 25-18. So sa second set naman is dito ang pinaka naging issue dito kasi doon sa first set is natambakan itong itong Signal, but sa second set naman ang pinaka main problem dito ng Signal is itong kailang spiker na si Basas. Actually na-mention ko nga rin ito kung sino yung nakapanood sa ating previous video ay nakitaan natin na ang maging problema talaga ng Signal dito is itong kailang wing spiker na si Basas. Okay, kasi ang base doon sa mga previous na laro is talagang itong bubuhat sa Signal is itong si Molina at the same time itong kailang import na si MJ Perez, but ang maging problema nila ay itong si Chinchin Basas, which is nakita natin doon na nagbibigay siya ng free ball dito sa side ng Creamline kung kaya nakabuo ng momentum itong Creamline Coal Smasher. And actually sinubukan pang habulin ng Signal itong score sa second set, but puti na lang is lumamang nga itong Creamline Coal Smasher. Ang naging score po mga kapolitika is dikit po 29-27, so nanalo po yung Creamline. Now dito naman tayo sa third set kasi nakita natin na tambakan itong Creamline dito sa third set. Okay, and mga kapolitika dito sa third set ang talagang pinaka-highlight dito is itong mga digs at itong mga receive ni Macandili. Siya talaga yung nagtrabaho dito ng depensa ng Signal HD Spikers kasi parang nawala yung sistema ng Creamline, but on the other hand naman is bumawi naman sila sa set 4 kung kaya nga hindi na umabot ng set 5 yung laro kasi dito sa set 4 is una pa lang doon sa unang part ng laro ng set 4 is nakabuo na agad ng momentum itong CCS. So all throughout is wala tayong masasabi na negatibo dito sa Creamline, liban na lang dito sa third set na kung saan is medyo napanghinaan sila dito, but bumawi sila at talagang napataas nila yung confidence nila dito sa set 4. So hindi nawala yung moral ng Creamline Coal Smasher, in other words. So mga kapolitika, aside dito sa balitang ito na kung saan is nanalo nga itong Creamline sa loob ng set ng 4 set, ay meron rin tayong mga napag-usapan dati na kung saan is itong si
Gemma Galanza is dapat ng paglaruin dito sa kanyang club team na dito sa Creamline. Kasi na-mention actually ni Coach Sherwin kahapon itong kasi merong interview sila after nung laro nila sa Signal, is sinabi ni Coach Sherwin na willing na daw or gusto na daw nitong si Gemma Galanza na maglaro dito sa kanyang club team na Creamline. Okay, which is actually napag-usapan natin na nagpo-protesta tayo, nagde-demand tayo dito sa PNVF at sa PVL na pakawalan itong mga players sa Team Alas para maglalaro dito sa kanilang mga club team dito sa PVL. Okay, kasi mga kapolitika, pag hindi tayo nag-voice out or walang someone nag-voice out dito sa mga gusto ng mga netizen at mga followers ng Creamline Cold Smasher, ibig sabihin po nun is gusto natin yung ginagawa nila. Okay, kung walang mag-voice out at walang magpo-protesta. And actually, meron pang mga panawagan dati na kung saan is i-boycott itong PVL. So, itong mga kasi mga nasa PVL is meron rin mga social media. So, siguro sometimes is nanonood sila ng mga vlog or siguro yung mga hinanaing ng mga tao. Kung kaya nga ginagawa natin ng mga reaksyon, mga kapolitika, yung mga sentimiento at mga panawagan ng mga tao, yung mga public demand ng mga supporters, most especially itong sa Creamline Cold Smasher. And true enough, parang dininig nga mga kapolitika yung ating sigaw, yung demand ng publiko na kung saan is dapat nang pakawalan itong mga players ng Team Alas kasi wala pa naman silang ganap. And in fact, next month pa nga yung maging liga doon sa Japan kasi ang sinasabi is doon daw sila magti-training. Okay, so ganun po ang magiging sistema dyan. So dito is wala itong si Gemma Galanza kasi ang sinasabi ng iba, parang unfair daw na naglalaro na itong sila Katindig, itong si Vanny Gandler dito sa Signal, but on the other side naman is si Gemma Galanza is nakaupo pa rin, nasa sideline pa rin. Okay, so sa tingin ko dito mga kapolitika, kasi nagsalita na rin itong si Palo na officially is pinakawalan na yung mga players. Ang sinasabi doon ni Palo is na late daw itong si Galanza. Okay, so ibig sabihin nun is hindi pa siya siguro handa na sumampa dito sa Creamline. Kung ikukumpara mo dito na mas maaga daw dumating itong sila Makandili at itong si Vanny Gandler dito, kung kaya is sila yung unang naglaro dito sa kasi mga kapolitika, para sa akin is wala namang impact na kung maglalaro or hindi itong si Galanza kasi nga kayang-kaya naman ng Creamline na itaguyod, and actually ini-expect nga ngayon na baka mag-champion na naman sila dito sa PVL Invitational. Okay, which is hindi naman malabo na mangyari base sa mga performance na pinakita nila na kung saan is pinahirapan talaga nila yung mga makalaban ng Creamline Cold Smasher. So nakikita ni Gemma Galanza na pwede na siyang mag-relax at the same time andyan lang siya sa sideline, kumbaga nakipagkulitan dito sa mga kapwa players dito kay Eliza Valdez at kay Toots Carlos. And maganda rin naman kasi ang ipinakitang performance ng CCS even wala itong mga trio ng Creamline. So kumbaga is confident itong si Gemma Galanza na maipanalo nila yung championship dito sa PVL Invitational, aside pa doon sa naging championship nila dito sa reinforcement. Okay, kasi ang mga tao talaga is talagang pinipilit, grabe yung mga panawagan mga kapolitika na dapat na daw maglaro itong si Galanza kasi siguro is sa mahabang panahon namimiss nila itong si Galanza na maglaro dito sa kanyang club team kasi ito talaga yung talagang pangarap ng mga supporters si Galanza na maglaro sa Creamline. But again mga kapolitika, is hindi natin mapilit. Siguro pwede lang tayong manawagan or pwede tayong mag-suggest na maglaro na para makita naman ng mga supporters itong si Galanza. But on the other hand naman, siguro nagpapahinga pa rin itong spiker ng Creamline, so hindi natin siya mapipilit. Nasa kanya pa rin yung desisyon. Okay, basta ngayon ang pinaka-importante is maganda yung momentum na ipinapakita at yung performance na ipinapakita ng Creamline dito sa nagaganap na PVL Invitational. Okay? So mga kapolitika, ang tanong ngayon is ano ang yung masabi dito na hindi pa naglalaro itong si Gemma Galanza? Okay, sa kabila ng paglalaro nila Gandler at ni Don Makandili, okay lang ba na hindi mo nasasampa itong si Gemma Galanza dito sa kanyang kumpunan na Creamline Cold Smasher? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.